taong mahigit. Grabing kahirapan ang dinanas. Maging ang mga kapatiran ay nakaranas din ng kahirapan sapagkat napakainit. Napakatindi ng init. At kaya mapapansin natin, kung titignan nyo ang mga picture na nandito, yan ang mga membro na kung saan na sumasamba sa lugar na ito. Mula dito sa loob, nakikita niyo po yung likuran ito sa likod. Diyan po nagsimula ito, dito. Mula sa loob, lumabas po rito, bukas po yung loob, hanggang sinarado to, hanggang dito na. Alam niyo, kukwento ko po sa inyo itong kuryenteng ito, sapagkat dito ipinamalas ng Diyos yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, sinimulan namin na humingi ng permit o anong tawag doon? Authorization nung may-ari na kami ay magpapakabit. January 2014 or 13. 2013. January 2013. Alam niyo po ba kung kailan lang nagamit yun, authorization na yun? Nung sinimulan po namin na magpakabit itong 3 weeks po kasi, almost August 15 nagsimula. Katakot-takot na hirap ang dinanas bago malagyan ng kuryente. Kukwento ko po sa inyo, isa-isahin ko po. Unang pakikipag-usap ko, nagpipray ako, Lord, sino po ba ang kakausapin ko? Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko para makapagpakabit. Biro nyo, January 2013, ano na po ngayon? Sinimulan ng August na magpalakad. Alam nyo, ang dami kong nakausap. Ang dami kong kinausap na tao. Nandiyan na yung anak ni Pastor Dario. Kinausap ko yung anak niya. May kilala ka pa kasi contractor po sila. Kinausap ko. Sa madaling salita, nung kinausap ko, may kilala siya sa loob, hindi pa rin po ako na-convince. Uwi ako sa bahay, pray na naman ulit, Lord, sino po ba? Sumunod na araw na naman, lumapit na naman ako dun sa isang naglalakad naman sa kanila ng papel. At pumunta nga po dito, tinignan niya, binigyan niya ako ng mga pipirmahan, at hinanapan niya ako ng mga papeles. Pero hindi pa rin po ako kontento. Parang hindi ako satisfied o parang nagda-doubt ako. Alam niyo po ba yung nakausap kong yon? Yung last day, Saturday, ay Friday, nag-meet kami doon. Alam niyo po ba na buti na lang hindi ko binigay sa kanya sapagkat sabi niya, bakit ka nagdala ng papel dito niyan? Sa madaling salita, pinipigilan po siya. Merong taong pumipigil sa kanya. Alam niyo po, buti na lang hindi ko binigay sa kanya ang paglakad. So sa madaling salita, I pray, Lord, sino po ba ang lalapitan ko? Sa dami ng mga nakakwentuhan ko, meron pong isang kapatiran na kung saan siya po ay ginamit ng Panginoon. Tsuhin po siya ni Sister May. Ano si Sister May? Ayun po, si Sister May. Tsuhin po siya ni Sister May. Siya po ay nagtatrabaho sa City Hall. At siya po ay Christian, sa crossover po siya dumadalo. Isa po siyang elder. Elder po siya ng church. Alam niyo po ba na itong taong ito ay ginamit ng Diyos? Mula nung ilapit ko sa kanya, nagkaroon po siya ng kabigatan. Hindi po niya kami iniwan. Hanggang sa matapos po yung sa munisipyo. Pero hindi pa po doon natatapos yun. Marami pa akong kwento. Akala niyo po ba? Di sa madaling salita, pinasok doon yung mga papel at nasimulan na nga po. Nandun na, nakaprocess na. Alam niyo po ba na habang pinaprocess po yun, kami po ay nahadlangan dito.
na walang magpapakabit ng kuryente. Bawal magpakabit ng kuryente. Pero alam niyo po ba, we stand kung ano yung tama. May sulat ang may-ari, mismong may-ari. So sa madaling salita, nagkaroon ng confrontation. At dahil dito, talagang medyo yung kaba, yung takot. Pero nyo, nagkaroon na ako ng keg. Kinakabahan na ako. Bawal magpakabit. Ang daming mga sulat na eto na yung sulat ng may-ari. Magkakaroon pa uli ng panibagong sulat. At hindi lang po yun. Maraming mga usapin ang nangyari. Pero purihin ang Panginoon. Nung Friday ay natapos na po yung usapin ito. Pero tuloy ko po yung kwento para makita niyo po kung ano yung proseso ng kuryenteng ito na grabe ang nangyari. Habang pinoproseso ito, alam niyo po ba na nasa Bacolod po ako? Tignan niyo Di sabi ko sa kanila, lalabas na to bago ako umalis, papuntang Bacolod. Kasi 1 week po ako doon. Lalabas na yan. Pagkuha niyo sa sa Friday. Friday po kasi yun eh. Pagkuha niyo sa Friday, okay na yan. Makukuha niyo na yung CFI, Certificate of Final Inspection. Sa madaling salita, alam niyo po ba nagka-problema pa? Nawawala po yung barangay clearance ko. Sabi, nasaan yung barangay clearance? Sabi ko, meron na dyan. Nasa Bacolod ako, nagsiseminaro kami. Nagtatawagan kami ni Mrs. Sabi ko, nandyan. Hinanap po nila. Alam niyo, hindi po nila nakita. Kumuha po sila ng bagong barangay clearance. Hindi binalik na naman uli. So, inilaglag na naman nila dun sa kahon. Kasi nilalaglag po yun sa kahon eh. Paglabas dun sa kahon, ako na po ang dumating Sabado. Pag uwi ko, nakita ko yung barangay clearance nandun sa ibabaw, yung original. Ito yung barangay clearance. Tignan nyo kung gaano pagpipigil na ginagawa ni Satanas para hindi malagyan ng kuryente. Nandoon yung original na hinahanap nila. Ito yung ang hinahanap nila yung may picture ko. Wala namang picture na ibinigay sa karuhatan. Ganun po yung kanilang barangay clearance. So sa madaling salita, sabi ko, okay, gawa ng kaawayan. Di, inantay ko yung Lunes, pagdating ko ng Lunes, makukuha na natin yan. Pagdating ng Monday, alam niyo po, sabi sa akin, hindi pa po tapos. Malapit na ang anniversary, ha? Monday. 1 linggo na lang po, Monday. Naku po, 1 linggo na lang. Monday. Sabi, wala pang hindi pa nagagawa. Balik na lang po kayo bukas. Pagbalik ko kinabukasan, alam niyo po kung ano yung naging senaryo? Pag abot sa akin ng Sir, may kulang pa ho kayo. Pagtingin ko, eto po, sige, doon na lang po kayo umupo. Hindi man lang pinaliwanag sa akin kung ano yung kulang na yon. Anong malay ko doon? Di nakaupo ako doon sa upuan. Ano kaya ang kulang ko dito? Nagtanong ako doon sa isang mamalakad ng lakad sa harap ko. May hawak na papel. Lakad siya ng lakad. Parang nagpa-passing show. Lakad siya ng lakad. Alam niyo po ba itong mamang ito, hindi ako makatiis na kausapin siya. Sabi ko, Sir, pwede mo bang magtanong? Ano po ba itong kulang ko dito? Sabi niya, di tinignan niya. Yung pirma, sino ang pumirma dyan? Sabi niya, Sir, hindi ko alam kung sino pumirma. Kasi hindi ako merong nung tao na ginamit ang Panginoon. Hindi ko po alam eh. Aka na, tinignan niya. Pagtingin niya ganon, eto yun. Sabi niya, hanapin mo tong taong to, kunin mo yung pirma niya. Tapos, ihulog mo doon. Nakaganon ako, para ako nakatulala na ganon. Tapos maya-maya yung hawak ko, eto,
Sa'yo na to. Alam niyo po ba yung kailangan ko? Yun yung hawak-hawak niya, nagpapasin show siya sa akin. Yun yung hawak niya. Nahahanapin ko dapat na hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung taong yun. Hawak po niya. Alam po ninyo, yung mamang yung kapatid siya ng dating hepe ng engineering. So sa madaling salita, naibigay na. Nakatunga nga pa rin ako doon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, ano susunod. So, ito pong kapatiran natin ito, pinuntahan pa rin niya ako. Noong oras na yon, talagang pumunta siya, inano namin kung anong gagawin, nakikiusap kami na kasi ito na lang ang kulang. Nakita niya yung kakilala niya. Sabi niya, sir, sige, priority yan. Ihulog niyo. Hindi, tuwan-tuwa na naman ako. Priority. Alam niyo po ba, kinabukasan, sabi niya, balik ka. Kasi, pipirmahan pa, gagawin pa ito. Yan. Anong araw na yun? Miyerkules. Bumalik po ako ng Miyerkules. Pagbalik ko, alam niyo po ba, sabi sa akin, sir, balik na lang po kayo ulit kasi hindi pa ako napipirmahan, wala pang sabi, hindi pa napipirmahan. Miyerkules na yan. Bumalik ako ng Huwebes. Pagbalik ko ng Huwebes, alam niyo po ba kung ano nangyari? Ano nangyari? Sabi nung sir, pwede bang hindi pa ako kasi napipirmahan pero tapos na po. Magtatanghali na. Mauubos yung oras ko kasi Huwebes na ho eh. Wala na akong time. Sa madaling salita, Huwebes na yun na medyo na kinakabahan na ako, yung kaba sa dibdib ko na baka hindi na malagyan ng kuryente. Alam, sa madaling salita, nakikipag-contact ako doon sa kapatiran natin, kinausap niya, tinawag niya. Sige, ganyan. Kinontak niya yung pinakamataas na pipirma doon. Ayun, lumabas yung pirma. At binigay na nga sa akin. Pagdating ko doon sa Meralco, doon na talagang sumakit ang ulo ko. Lahat ng papeles na hinihingi nila, binaliwala ko nila. Umuwi ako ng laylay balikat. Laglag ang balikat ko nung araw na yun. Pero nyo, sabi sa akin, hindi. Ano po yan? Naligo na daw po ba kayo? Blessing po yan. So, eto. Sa madaling salita, nung time na yon, pumunta ako sa Meralco, dininay po yun. Bakit? Sapagkat merong tao sa likod noon ay pinipressure ang mga nasa Meralco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, sir, pastor po ako eh. Nakakatakot naman sa Diyos. Sabi ko, kung magsisinungaling ako sa iyo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sir ganito, kung kahit ako, kaya kong yan. Sabi niya, parang pinararatangan na ako ng, kahit ako, kaya kong gawin yung pirma na yan, sabi niya sa akin. Pero sa kabila nun, habang nakikipag-usap ako sa kanya, merong taong kumakausap sa kanya. Pero hindi ko pa po alam yon. Sabado, doon lang po niya sinabi na merong nagpe-pressure sa kanya. Napipressure siya. At muntik pong hindi makabitan, alam niyo po ba? Friday yun, di ba? O tama, Friday. Nung time na kasama ko na si Mrs., buti na lang meron akong abogada na napakagaling makipag-diskusyon pagdating sa mga papeles na Tinawag po namin yung si Sir Alex ng Meralco, yung superintendent yata ng Ortigas ba siya? North Sale. So, tinawag namin, bumaba siya. Sa madaling salita, kinausap niya yung present yung mga papel namin ulit. Ganun pang buo. At alam niyo pa, sa tagal ng talakayan, nung bandang huli, nung nandun na po yung kausap na yung merong SPA, sinama na namin, pinakita lahat. Pero hindi pa rin naniniwala. Alam niyo po ba kung anong nakapagpaliwala sa kanya? Nung sabihin, nung nagtanong siya,
Ano bang pinag-aawayan ba ninyo? Sabi niya. Sabi ko, yun lang pong ayaw kami makabitan ng kuryente. Hindi ba kayo nag-aagawan ng lupa? Alam niyo, nagising siya. Nung nagising siya, biglang inayos kami. Alam niyo, minadali. Sige, dadalhin po namin yung papel niyo doon sa harap. Doon na po kayo pumunta. Inasikaso po kami ng katakot-takot na asikaso. Pero hindi pa po doon natapos. Kinabukasan na naman, Sabado na po, kahapon. Ha? Alam niyo ba na, grabe, habang kinakausap po ni Sister Joy yung sabi nung isang ikaw bang may hawak nito? Sir, mapulang lupa ako, tapos pupunta ako may kawayan. Pero yung mapulang lupa, tapos peres lang, hindi niya malalagyan, pupunta pa ng may kawayan. Tignan niyo kung gaano pinipigilan ng diablo ang gawain ng Panginoon para mag-celebrate ng kadakilaan ng Diyos. Ano po ba? Alam niyo po, punta kami dito nung kinakausap ni Sister Joy. Pray po kami lahat. Nagpakumbaba po kami sa Panginoon. We cry, umiiyak po kami, Lord, sabi ko, bigyan niyo po kami ng pabor. And I pray, a precatory prayer. At doon po sa prayer na yon, alam niyo po ba na after naming mag-pray, biglang dumarating yung bata, Pastor, tawag po kayo. Takbo naman ako. Pagtakbo kong gano'n, nandun na sa labas yung magkakabit. Ibang tao yung nagkabit. Hindi po yung kakilala po ng humahadlang na magpakabitan ng Panginoon. Tignan niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Pero grabe ang kaba. Grabe ang kaba na kung saan takot na hindi makabitan, takot na hindi natin may pagdiwang ang gawain ng Panginoon dito. Kaya mga kapatid, alam niyo po ba na pinakita ng Diyos yung kanyang kadakilaan. Pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na kahit sinong tao, sapagkat lahat ng bagay sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, wala nang hihigit pa sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Wala na pong hihigit sa Kanya. Kaya nga po, kahit sinong kilala nating tao, sino man yan, wala pong kwenta yan. Pagka ikaw ay kumilala kay Kristo, tandaan po natin, lahat po ng cave ay magkakaroon ka ng cave sa buhay mo. Amen po ba? Gusto niyo po bang magkaroon ng cave sa ating buhay? Alam niyo po ba na ang Jesus Film sa kabila ng mga dinaranas na mga pagsubok, gusto ko pong makita niyo yung nasa likod nitong picture na ito. Nakita niyo na po ba? Ano pong nakita niyo? Jesus. Ito po, J. H ba? Ay, nandun eh. Kaya di pakita. Ito, E. Letter E. S. U. S. Yan po yung nasa likod niyan. Kung bakit nagtatagumpay ang gawain ng Jesus Film and Powerful Sanctuary Ministry. Amen po ba? Amen po ba? Nais ng Panginoon na kilalanin po natin siya sa ating buhay. Marahil, bawat isa po sa atin ay nagiging alipin ngayon. Tayo po ay napapaalipin doon sa mga bagay na kung saan hindi natin kayang makalaya. Nagiging alipin po tayo sa mga bagay na kung saan tayo po ay nasasadlak doon sa kahirapan. Tayo po ay nasasadlak doon sa kahinaan po natin na hindi natin kayang makaahon. Tayo po ay naaalipin sa mga bagay na kung saan hindi natin kayang makaalpas sa mga kasalanan. Ano po ang mga bagay? Kung napanood po natin yung kanina, nakita niyo po ba kung gaanong kasalanan na naaalipin yung mga nakita natin kanina? Yung isa, alipin ng pag-iinom ng alak. Humihingi yung kanyang anak ng
pamasahe o pambili ng kanyang project. Mas mahalaga pa yung alak. Tapos yung isa naman, yung isang anak, humihingi ng pagkain niya tayo. Baon. Pagkain niya. Baon niya sa school. Mas mahalaga pa sa kanyang sugal. At dahil sa mga bagay na yon, naapektuhan ang kanilang mga anak. At anong nangyayari? Naghahanap ng kalinga. Nakakalinga sa kanila. Ito ang nangyayaring kadalasan sa tao. Maghahanap ng kalinga yan sa labas. At kapag naghanap ng maling kalinga, kapahamakan ang kahihinatnan. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, kung nais po natin na makalaya sa mga bagay na ito, isa lamang po ang kailangan po natin, si Jesus. Amen po ba? Si Jesus ang tanging kailangan ng tao sapagkat sa Kanya natin makikita yung katiyakan na hinahanap po natin. Amen po ba? Katiyakan. Meron tayong katiyakan kay Kristo sapagkat si Kristo ang tanging daan sa mga hinahanap po natin sa ating buhay. Mga kapatid, kilalanin po natin siya. Kilalanin po natin ang Diyos na nakita natin o pinakita sa banal na kasulatan. Ang sabi po rito, kapag nakilala po natin si Kristo, bagamat tayo'y mahina, ano po ang sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Bagamat tayo'y mahina, pero malakas tayo dahil kay Kristo. Amen po ba? Bagamat tayo ay mahirap, sa paningin ng tao, mayaman naman po tayo sa pananampalataya. Why? Sapagkat sinasabi ng Philippians 4:19, napakasagana ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? My grace is sufficient for you. Bagamat hindi tayo marunong na katulad ng sinasabi ng sanlibutan, sinasabi nilang kamangmangan ang lahat ng ito na ginagawa natin, na tayo po ay mangaral ng kabutihan na ginagawa ng Diyos. Kamangmangan ang ipinapangaral natin ang ginawa ni Kristo sa maraming tao. Kamangmangan. Pero sabi po rito, matalino naman tayo sa pagsunod dahil sa pagsunod kay Kristo at sa kanyang mga salita. Matthew 7:24. Nagiging matalino ang isang tao kapag siya po ay sumusunod. Hindi lamang po yun. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 27 hanggang 30, makikita po natin dito na ang karunungan ng tao na inaakala niya karunungan ay kamangmangan sa Diyos. Amen po ba? At ang kamangmangan sa tao ay karunungan ng Diyos. Ang kahinaan na inaakala ng tao ay kahinaan ng Diyos, kalakasan po ito ng Diyos. Kaya nga po sa buhay po natin, bagamat tayo po ay maraming pagsubok, pero may pagpapala mula sa Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Kahit na tayo po ay dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay natin, kapag kinilala mo si Jesus, kahit na ikaw ay may pagsubok, meron pong kaaliwan na nagmumula sa Kanya. Aaliwin po tayo. Merong kaaliwan. Amen po ba? Nakuha niyo po ba lahat ng K na sinasabi ko sa inyo? Napakaraming K. Bagamat wala kang K dito sa lupa, dito na po ako magwawakas. Sa langit ay may K po tayo. Sa langit ay may K po tayo. Ano po ba itong K na ito? Meron po tayong katiyakan na pupunta sa langit kapag kinilala po natin si Kristo sa ating buhay. John 14:6. Sabi po doon, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung gusto mong magkaroon ka ng K dito sa lupa at pagdating mo sa langit ay meron ka rin K, meron kang karapatan
kilalanin mo si Jesus, tanggapin mo siya bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, at ikaw ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Magkakaroon ka ng kay. Kaya dito pa lamang sa lupa ay may kay ka na, at lalong-lalo na pagdating doon sa langit. Hindi po relihiyon ang kailangan po natin. Ang kailangan po natin ay ang Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para mamatay sa krus ng Kalbaryo, at ang kasalanan po natin ay magkaroon ng kapatawaran. Mga kapatid, si Kristo lamang po ang kailangan natin. Hindi natin kailangan ang relihiyon na tayo po ay magiging reliyoso. Ang nais ng Diyos, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Amen po ba? Kilalanin po natin si Jesus bilang personal na Diyos, tagapagligtas ng ating buhay. At makikita nyo po, dito sa lupa ay may kay ka na. At doon sa langit ay may kay din po tayo. Amen po ba? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kapatid, may kay ka na. Sa oras pong ito, malasin po natin ang lahat ng kay na ipinangako ng Panginoon, sapagkat ang pangako ng Diyos ay maranasan po natin ito. Dito sa lupa, mapaghandaan po natin ang buhay natin sa kabilang buhay. At mangyayari lamang po ito kung magkakaroon po tayo ng personal na pagtanggap sa ating Panginoon. Nais po ba ninyo tanggapin ang ating Panginoon? Nais po ba natin na maranasan ang lahat ng kay na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Kung nais po ninyo sa oras pong ito na kayo ay magkaroon ng lahat ng kay na pangako ng Panginoon, mangyayari po ito kung kayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi ko po kayo pipilitin na lumapit, pero kung sa oras na ito, kinakausap po kayo ng Panginoon na kayo ay lumapit sa Kanya. Dahil ito po ang sabi ng Biblia, malibang kilalanin mo ang tunay na tagapagligtas, kilalanin mo ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan, ng kalayaan sa ating buhay, kilalanin mo ang tunay na pinanggagalingan ng buhay. Sa oras pong ito, ay mararanasan po natin kung ikaw ay magkakaroon ng desisyon sa buhay mo. Natanggapin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ano man po ang inyong mga karanasan sa inyong buhay, mapait man na karanasan, kung kayo ay patuloy na lalapit sa ating Panginoon. Bago po ako manalangin, sa oras pong ito ay nais ko pong sabihin sa atin, ito pong sinabi ng ating Panginoon. Meron pong isang babaeng 18 taong inaalipin ng masamang espiritu. Luke chapter 13, na ito po ay nakukuba. 18 taon na inaalipin ng masamang espiritu. Pero nung siya po ay patungan ng kamay ng ating Panginoon, umunat ang katawan ng babaeng ito at pinalaya siya ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po ang ibig sabihin mo? Hindi ko po sinasabing papatungan ko kayo ng kamay, gagaling kayo. Ang nais kong sabihin sa atin, kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, ano man ang inyong kalagayan, kayo man ay nasasadlak na sa pagyuko na kung saan halos kayo po ay yumuko na sa kahirapan, sa oras po nito, pagdampi ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay, kapag kinilala mo siya kung sino siya sa Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan sa atin. Maniwala ka, manampalataya ka, na ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, bago mo maranasan ang kagalingang pisikal, nais ng Panginoon, ikaw muna ay magkaroon ng kagalingang spiritual. Personal. Nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng kagalingang spiritual.
Kung hindi natin nararanasan na napakahirap makalaya sa ating kalagayang emosyonal, sa oras na ito, lumapit tayo sa ating Panginoon. Habang ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na dumadampi sa ating pagkatao, habang ikaw ay nakikipag-usap sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Diyos, na siya ay Panginoon. Sa oras na ito, kayang baguhin ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Habang inaawit po natin ang awit na ito, gawin po nating prayer sa ating mga puso. Pag-ibig mo ay namanas na. Ang langit ay lupa sa kaya sa kapatid, kung sa ating kalagayan ay parang wala ka ng pag-asa, sa oras kong ito, maniwala po kayo. Kung mananalig lamang po kayo sa ating Panginoon sa Kristo, may pag-asa. Kung sa tingin mo ay nagkamali ka sa Panginoon, ay mayroong bagong pagkakasal at pagkakapatawaran, mayroong bagong pag-asa na pwedeng pasimulan. Kung parang sa tingin mo wala nang kapatawaran at na nagawa ng kasalanan sa Diyos, lumapit lamang po tayo sa Kanya. Meron po bang nais na lumapit sa ating Panginoon? Sa oras pong ito, pagkakataon po natin na lumapit sa ating Panginoon. Kung nais mong lumapit sa ating Panginoon, habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, nais kitang ipanalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy mong pangunahan ang sinumang lumalapit sa iyo. At alam ko, Panginoon, ikaw ang may sabi na hindi mo pahihiyain ang sinumang lumalapit sa iyo. Panginoon, palakasin mo, Panginoon, ang tao ito. Kung siya'y nawawalan na ng pag-asa sa kanyang buhay, huwag mong hayaan na siya'y lalabas sa lugar na ito na hindi niya nararanasan ang tunay na kalayaan
ang tunay na kaligtasan na nagmumula sa iyo, na hindi niya nararanasan, Panginoon, ang tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo. Panginoong Jesucristo, ikaw ay makapangyarihan. Ipamalas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa mga anak mong ito, Panginoon, sapagkat binigyan mo na sila ng karapatang maging tunay na anak mo, sapagkat ikaw ay kinilala na nila, tinanggap na nila sa kanilang buhay. Panginoon, salamat po. Pagpalain mo ang mga taong ito, ang mga babae at lalaki, babae at lalaking lumapit sa iyo, Panginoon, babae at lalaking kinilala ka, Panginoon, na ikaw ang tanging kailangan nila sa kanilang buhay. Ipamalas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pagkalinga. Ipamalas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kabutihan. Ipamalas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan ay maranasan nila sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga babae at lalaking narito ngayon. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw, O Diyos, ay tunay na makapangyarihan, tunay na dakila, tunay na walang katulad. Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, hayaan mo, Panginoon, na maranasan ang pagpapagaling mo espiritual. Maranasan ang pagpapagaling mo pisikal. Maranasan, Panginoon, ang pagpapagaling mo emotional, Panginoon, sa mga tao ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po ng marami. Patuloy, O Diyos, sa iyo ko po pinagtiwala ang mga sa pangalan ni Jesus.